Kasi mahal po mga katribya po ang kalamansi. Isipin ninyo, first time pong muli na nangyari sa atin sa panahong ito na ang kalamansi natin ay libo, 1.7, 1.8. Ako, isipin ninyo mga katribya, buwan na po ngayon ng June, matatapos na po ang June, pero ang kalamansi pa rin mahal. Eh gaano po katindi yun. Ay nakakatuwa naman dahil yun po bang mga may kalamansian, nasulit po yung kang pag-aalaga, yun po mga natira. Kaya lang, siyempre ibang mga napitas po doon sa mababa, eh wala rin na rin bunga yung kanila. Kumbaga, papahinga po yung kanilang puno. Magandang umaga mga katribya, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Eto hot, nakauwi na po tayo pong muli sa ating pong farm para po monitor po natin muli mga katribya po yung ating kalamansian. At habang tumatagal mga katribya, malaki-laki na po yung ating pong bunga. Kaya ganun pa man, shoutout po natin mga katribya po yung taga Mindoro. Ayan, nakarating po tayo doon po sa inyo pong lugar. Mahaba rin po pala yung lakbayin dun sa inyo mga katribya. Kumbaga yung palang isla po pala ng Mindoro, ginawa po namin, umikot po kami. Karating po tayo dyan ng sa may Bulalakaw, karating din tayo dyan sa Calapan, dyan sa San Jose, nadaanan namin po yung Rojas, yung marami pang bayan, yung ating pong napunta Santa Cruz, halos ikot namin. Kaya yung dalawang daungan o yung Roro ay nasakyan po namin hanggang doon sa kami po ay makauwi. Kaya lang doon sa mga dinaanan namin, meron kami mga nakita mga kalamansi, iba matatanda na, iba po doon patay na ibang mga kalamansi. Hindi po natin nakita po yung talagang pinakamaraming kalamansi doon sa area po ng Mindoro. Pero nakita ko maganda po yung kanilang lupa kasi diyan po nanggagaling yata diyan yung batong silika na kung saan yan po ay kasamang pataba po sa lupa na sangka po yan doon sa organic na pinagkukuhanan po ni Sir Marvin po ng abono niya sa parte po ng Mindoro. Kaya maganda yung lupa doon sa kanila pong lugar dahil merong halo. O ngayon, merong lumiluntig-lintog na mga katribya po yung ilan nating bunga. Pero po tayong mahahalaw sa ating kalamansi. Ayan. Tapos, tingnan nyo po yung mga buko po natin, lumalaki na rin. Yung ating pang August. Yun naman pong ating pang July. Yeah. Nako napakarami pong mga bukong mga maliliit mga katribya nitong ating pong kalamansi. Kumakagat pa rin po yung ating abonong inilagay. Yan, ang ating pong na-spray po siya ng ating pong pamatay damo. Ayan meron po tayong mahahalaw. Kaya lang pagka ito mga katribya po, pinapitas po natin, pati yung mga maliliit nakukuha. Pero pwede na rin kasi mahal po mga katribya po ang kalamansi. Isipin ninyo, first time pong muli na nangyari sa atin sa panahong ito na ang kalamansi natin ay libo, 1.7, 1.8. Ako, isipin ninyo mga katribya, buwan na po ngayon ng June, matatapos na po ang June, pero ang kalamansi pa rin mahal. Eh gaano po katindi yun. Ay nakakatuwa naman dahil yun po bang mga may kalamansian, nasulit po yung kang pag-aalaga, yun po mga natira. Kaya lang, siyempre ibang mga napitas po doon sa mababa, eh wala rin na rin bunga yung kanila.
kumbaga papahinga po yung kanilang puno. Sa atin, meron pa tayo pong natira. Makakatikim pa tayo mga katribya po nung mataas na presyo. Meron pang mga bulaklak. Isang kapa. Kaya napakaganda po ng negosyo ang kalamansi. Para lang sa kaalaman po ng iba. Isipin ninyo po na nagtagal po ang haba ng taas ng kalamansi ng libo. Nag-umpisa po ng Mayo na 1,000 ang presyo, umabot ng 2,000 ang presyo ng kalamansi. Tapos ngayon bumaba siya ng naging 1,500, naging 1,600. Ngayon umaakit naman uli po ang presyo, mataas na muli. Yan ang magandang balita sa mga magkakalamansi. Kaya lagi po nating ina-advise, dapat mapamura, mapamahal ang kalamansi, continuous ang inyo pong alaga. Dahil hindi po natin alam kung hanggang saan po aabutan po ng presyo ang kalamansi po natin. Kung natsyempohan na sa ating pagtuloy-tuloy na alaga, natsyempo sa inyo na mataas ang presyo, di natin hinintuan, di natin sinukuan, di makakadali ka ng presyo ng kalamansi. Pero kung ang ginawa natin, hinintuan mo ang alaga, yung palang time na yun, nandun pala ang magandang presyo, magsisisi ka sa bandang huli. Kaya yung nag-continuous po ang alaga ng kalamansi, sila po ngayon ang makakatsyempo po uli ng mahalang presyo. Sino po mga katribya po mag-aakala na buwan po ng June, mahigit na 1,000 po yung presyo ng kalamansi. Wala pong, hindi po natin inaasahan yun na ganun ang presyo. Kahit man kami, matagal na po kami nagkakalamansi, ngayon lang po nangyari yan na nag 1,700, 1,800, depende dun sa laki ng bunga ng kalamansi yung presyo niya. At ang magandang balita pa doon, pati yung dilaw, mahal din ang presyo, libo rin ang presyo ng kalamansi. Kaya sulit. Pati rin itong ating inaalagaan, sulit din. Meron tayong halaw kaya lang pagka ito pinapitas natin, pati yung mga bubot nakukuha. Kaya palilintugin muna natin mga katribya. Sanay naman po tayo sa malaki ang pitas. Ngayon pa man, tanggal pa rin po tayo ng ating baging. Good news sa mga katribya natin, sa mga nagpapapitas ng kalamansi, congratulations, dahil hanggang ngayon mataas pa rin po ang presyo. Kaya meron po tayo ngayon na mahahalaw. Kung mo ngayon mga tribe nagtatag-ulan, pero po ngayon sumusulpot. Ito ang pungus na natutuyo ang sanga, pero konti lang naman. Importante dyan, maagad po natin siya. Kaya nga, aalisin natin, sasagad po natin ang alis doon sa puno pa lang. Maganda pagka na-spray natin ng herbicide. Ito na lang po ang ating trabaho, pagtanggal po ng baging. Mga patay na po yung ating mga damo. Yan, kitang-kita na po mga katribya po yung mga bukong, mga maliliit, mga bilog naman. Kaya yung mga bunga po na ito, hindi po tayo sure kung ito ay magiging mataas ang presyo, dahil marami na po itong mga kasabayan sa ating kalamansi. Pero yung
So, malalaki ang bunga, sure na yung presyo nila na mataas. Kaya meron po tayo mahahalaw. Natanggal natin po yung sa ilalim. Yung baging na hindi naman talaga siya mai-spray ng herbicide dahil nasa loob. Ayan, ang ganda po ng pagkapatay ng ating damo. Pataba na siya sa lupa. Ayan, nakita na po yung kalupaan ng ating herbicide. Dami pang bulaklak ng ating kalamansi. Pero kung ito ay ating grass cutter, sigurado hahaba na muli ang ating damo. Buti na lang ay meron tayong herbicide o pamatay damo. Dami bulaklak. Tanggal pagka mayroong time ng paglilinis. Ito, yung mga baging putol sa ating mabunot yung ugat okay na. Yan, okay na tayo mahahalaw. Tandahan ng ating kalamansi na i-survive yung taas. Nakatikim tayo ng magandang presyo. Nakatikim din naman po tayo ng mababang presyo. Ngayon, marami naghahanap ngayon mga katribya po ng reject. Kasi yun po ang mura. Kaya lang, mahal pa rin ngayon. Dahil mahigit 1,000 ang presyo ng reject. Wala pang makuhanan. Walang makuhanang reject. Tanggal siya. Okay. Ito yung isa. Ito malakas bumaging. Mabaho ang kuwan nito, baging. Ayun. Iba, tagal mamatay. Imagine niyo mga katribya, itong ating kalamansi na ito, 2 beses lang tayo naglagay ng abono mula po noong August nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Pinakahuli nating lagay dito
December. Pero ngayon, hindi pa po tayo naglalagay ng abono. Pero yung tsura ng ating kalamansi, hindi po siya dihado. Kaya kagandahan ng organic, ang tagal ang bisa habang siya ay nababasa, lalo siyang kumakain po ng pataba. Yung epekto ng organic sa kalamansi, hindi siya acidic, pati nga po damo gumaganda rin. Gaano kainom yan. Buti na lang nakatuklas po tayo ng safe na abono na hindi sumisira ng lupa, hindi nakapagpapaasim. Kaya nga po yung ating mga katribya, isang lagay lang sa kanilang palay pagka sila nagtanim, hindi na po nasusundan, nakaka-harvest na sila dahil kayang-kaya ng dalim po noong kanilang palay yung abono pagka mayroong pasalubong. Ito yung mga bumabagay sa kalamansi na ating kailangang alisin. Sa parte po ng Mindoro mga tribe, nag-uulan din. Nung nakaraang Tagaraw, kinikwento sa akin ng mga taga doon, hindi po sila mga nakapagtanim at hindi po ng init na labis na apektuhan ang kanilang kabuhayan. Tayong baging ampalaya. Ayan na, meron na tayong pang ulam harap ng ampalaya. May bunga pa. Tawag sa amin ito ampalayang kapa. Ito, tataba ng ampalaya. Nakakain po siya na organic Ito naman ampalayahan. Natin ang kanyang pinakasanga. Ilang araw rin po tayo mga katribya hindi po nakapag-vlog sa kalamansian. Ngayon palang uli tayo nalusong. Yan, pagka makakita tayo ng mga ganitong bagay, hindi natin matiis na hindi natin makuha. Kasi yan po ang sumasakal sa kalamansi. Ito. Yan. Magandang balita sa mga matyagang mag-alaga ng kalamansi. Taas ang presyo muli, hindi na bumaba sa 1,000. Sabihin agad na agad ang bunga ng kalamansi mga katribya.
na uli po yung mga bunga natin pag natanggal ito ang baging. Karoon siya ng proteksyon. Yun. Ayos. Umulan kahapon. Pero di naman po ganun kalakas. Ito yung kalamanda rin, oh. Nakalusot ito. Kailangan natin ito maputol. Hindi po ito nagbubunga sa ngayon. Pero kung gusto nyo makita bunga, 8 years yan. Baba natin. Yan yung original. Ito yun, mahaba po tinik, oh. May nagtanong po sa atin, tubo yung kanyang kalamansi. Nagtatanong siya, bakit daw ang kalamansi niya wala pong bunga? Tinanong natin, ano po ba yung kalamansi ninyo? Buto. Mula raw sa buto. Nako, kuwang kako yan. 8 years bago makita bunga yung kalamansi. Kaya iba pa talaga po pagka grafted, mabilis ang bunga niya pagkakitaan. Pag tinanim mo may mga bunga na iba, kasi siya ay grafted. Sarap na ulam nito. Kaya pag lumusong tayo sa kalamansian, mga tribing, hindi tayo mauubusan ng trabaho. Permis na meron tayong gagawin. Ito lang pagtatanggal ng bagay, mga katribya. Trabaho ito ng mga matakalamansi. Itong ang gagawin pa natin, tatanggal po ng mga bunga at bulaklak, lalo na sa batang kalamansi. Dagdag trabaho pa yun. Kaya nga yun ang ating pinapayo sa ating mga katribya. Kaya meron kayong batang kalamansi, huwag nyo nang aalisin ang bunga kung hindi pa siya pitasin. Kaya lang natin siya aalisin pagka pupitasin na, dahil matrabaho. Imagine niyo sa dami ng bulaklak at bunga ng kalamansi, tatanggalin ninyo para hindi po mabonsai. Yeah, yun ang turo ng marami. Iba tuloy natatakot magtanim ng kalamansi dahil matrabaho nga. Wala ka nang ginawa kundi magtanggal ng bunga, magtanggal ng bulaklak. Samantalang yung iba nagtatanong, paano pa mulaklakin ng kalamansi? Di ba naman, paano naman tanggalin ng bulaklak? Baliktad. Isipin ninyong napakarami mga buko na yan, no? Mga bilog. Kaya hindi na po kami nag-i-spray dahil ang mga bunga at bulaklak nito halos tuloy na lahat yan.
magbabawas ito pagka lumaki-laki na. Kung hindi na kayang dali ng puno, nag-automatic siya. Gaya niya, no? Spray mo po ninyo mga katribya, hindi nyo sprayin. Ganyan po ang kalamansi sa tagulan. Bakit pa natin i-sprayin? Dahil pagsasayang lang po ng ating gamot. Ayan, oh. Sino mag-aakalang ngayon ay taas ng kalamansi? Grabe. Taas na. Wala pang makuhanan. Oh, narito, oh. Tayong halawin mga katribya. Tanggal tayo ng ating baging. Agad na agad. Kaya sa palengke, sa lugawan, anong liliit ng mga kalamansi. Kumain kami sa Paris, eh. Grabe. Sinlalaki ng hole ng kalamansi. Dilaw pa. Labis po na apektuhan itong El Nino nagdaan. Kaya bago maka-recover, ang tagal pa. Grabe baging. Bagay, no? Kapal. Pero kahit din natin ito tanggalin, basta't nabunot, namatay na. Kaya lang bibigat naman ang kalamansi. Yes. Yan. Pagka malambot ang lupa, madaling bunutin. Pag matigas, hindi mo mabubunot yan. Yan. Ito matinding baging dyan. Madali lang itong bunutin. Oh. May kasunod na mauli po yung ating mga damo. Tapos natin ang spray. Meron ulit tayong uulitin dahil yung may mga maliliit. Naman yan, napapahinga tayo sa ating trabaho.
linis mga katribya. Samahan niyo ako magtanggal ng bagay. Ayan. Alagang kalamansi. Doon sa Kalintaan 70 ang per kilo, mapatak na 2,100 ang isang bag. Kaya lang tingi po yun mga katribya sa baryo. Pagka nasa Maynila mahigit na daan ang presyo ng kalamansi. Kaya wala na tayo makakuhang hinog. Nagmahalang hinog. Konti na lang. Ayan o. Yung hinog natin tibay o. Hinog pa ng nakaraan yan. Isipin mo yung hinog 1,000 ang presyo. Hinog pa lang yun. Wala pang makuhanan. Na isasama na dun sa hinog yung mga bulitog. Ay na, kapag trabaho na tayo sa ating kalamansi, malaking bagay na po yung ating nagawa kapag exercise pa. At meron tayong herbicide. Yun na lang halos po yung ating nagiging trabaho, pagtatanggal po ng ating bagay. Ito kalatatay, patay na rin po yung kanilang damo. Yan. Tanggal na rin po yung kanyang mga baging. Kaya lang ay wala po silang gaanong pipitasin. Papalaki pa lang po sila ng bunga. Sa atin meron tayo pong mahalaw. Kaya lang palakihin na rin po natin para medyo maganda-ganda po ang timbang ng ating kalamansi. Ito yung matandang puno, hanggang sa kaho kalit-liitan pinipitas. Okay, kita po tayo ulit po bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Napisa na po tayo.